tested in faith. We are being tested in love. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat na Lea Leyugan and family, Michelle Georgias, Tess Uy, Norly Valencia, Rebecca Hung, Nida Pondanera, Teresita Co and family, Larry Atienza, Nestor, Victor Gubat, Nida De Jesus, Peter Paul Batasar, Elijah Jade Legaspi, Bea and Marina De Leon, EPCN Cameda Medical Center, Cora Villaseñor del Rosario and family, Rosa Adriado and family, BRL family, Joey Salalila and family, Gadbonton family, Diuda family, Gerly Rizada and family, Lian Castelo and family, Binilda Rizada and family, Meng Dizon and family, Zeni Pineda and family, Orosio Malonzo, Dacumos and Dimpal family, Gilmar Labagis and family, Lucy Villarde and family. Gayun din para sa pasalamat ni na Mr. and Mrs. Saldi Padua and family, o Padua and family. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Mr. and Mrs. Saldi Padua and family, Joshua Russell B. Santiago, Abigat Bonton, Chay Diuda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Binilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Gerly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quintipan, Mary Caballero, Cora V. Del Rosario and family, Meng Dizon and family, Jerry and Joel Adriano, at ni Joey Salalila and family. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Mary Joy Cero, Grace, Nicolas Shuke, Eliza Cipriano. Para sa kaligtasan ni na Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dionisio, at ni Reynaldo Gatbonton. Para sa maagang kagalingan ni na Karen Ramos, Diana Caitlin, Lauro Bernardo, Tess Uy, Luwalhati Valencia, Ignacio, Luis Viminda Ona, Remedio Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumo, Josefina Malonzo, Teresita Uy, Mary Nerissa Carion Reyes, Conchita San Juan, Reyna Mamalateo, Harold Lagman, Angelica Velasquez, Joey Alex Del Rosario, Nicole Marcos, Rodel Rebota, Raywin Broquesa, Rosa Adriano, at Nipura Broquesa. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumaon na sina Francisco Teresita, Alberto, Enrico Sr., Romeo, Antonia, Roman John, Jerry, Atanasio, Iluminada, Amado Sinaida, Jaime Leonor Sifina, Milo, Aguida, Mercy Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta Eugenio, Moises Elena Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosario, Roman Gloria, Abe Amel, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel Emil, Milagros, Normerito Sr. and Jr., Sita, Norsi, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juna, Alejandro Jr., Lilia, Fernando Ding, Emerson, Ernesto, Teresita, Arnel, Aurita, Lucio Sr. and Jr., Espiritu, Jimmy, Michael, Ananyal, Esperanza, Macario, Eduardo, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Mikey, Maris, Benzon, Johnson, Myra Monique, Chelim, Silvestre, Florentina, Florencio, Manlong, Pedro, Virginia, Jamie, Pauline, Aileen, Ruben, Leticia, Roberto, Gerardo, Delia, Teofilo, Yolanda, Eduardo, Manuela, Pedro, Anselmo, Celso, Margarita, Angel, Artemio, Paz, Efrensinio, Ernesto, Heriberto, Marcelina, Rebecca, Maria Laila, Virgilio, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawaran, nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipaubayan natin sa Panginoon ang ating mga buhay upang maging marapat tayong gumanap sa banal pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyang silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem.
Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa, ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo, sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At pinatawag si Daniel at inharap sa hari. Sinabi niya kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakita ni nakaririnig, at ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ang inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel, parsim. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng inyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo at maghahati ay ibibigay sa Media at Persa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, na nakapapasong init at matinding lamig. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman.
Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, darakping kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang lipisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon nyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag nyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin nyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sa araw nga pong ito, ay tinatawag na Red Wednesday. Obvious naman, kitang-kita. Pula ang kulay ng araw na ito. Kung paano na ito'y pinasimulan ng tinatawag na Papal Charity Aid to the Church in Need. Abbreviation ACN, at pinagtibay ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas o ng CBCP, isang araw ng panalangin para sa mga Kristiyano na pinag-uusig dahil sa pananampalataya. Kung paano ang araw na ito, Red Wednesday, ay isang araw ng pagninilay at pananalangin kaisa ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng daigdig na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito'y pinasimulan po ito noong taong 2015. So bali 10 years ago, 2015, 2025 po tayo ngayon. 10 taon na po ang nakararaan. Yun na nga, ng Papal Charity Aid to the Church in Need. Kung paano ang taunang paggunita rito, kung paano na tuwing Miyerkules ng ika-34 na linggo sa pangkaraniwang panahon, o sa madaling salita, after Christ the King, yung Miyerkules pagkatapos
ng Kristong Hari. Kung paano na siguro nga ang dahilan sa araw na ito, ang Ebanghelyo ay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, sila ipag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kung paano na ipinahayag ng PayPal Charity Aid of the Church in Need. Kung paano na humigit kumulang 250 milyong Kristiyano sa iba't ibang dako ng daigdig namumuhay sa kapaligiran na kung saan humaharap sila sa pagdurusa, matinding pagdurusa, yung di pagtanggap, discrimination, yung restrictions of practicing their faith, merong pagtataya, mahigpit na kung paano nga na pagpapatupad, kung paano nila isasabuhay ang pananampalataya. Kaya nga noong taong 2023, 2 years ago, 2 taon na nakalilipas, estimated na 5,621 Christians were killed for faith-related reasons. Sa mga bansa tulad ng North Korea, Somalia, Libya, Eritrea, Nigeria, at Yemen. Ito yung mga bansa na sinasabing highest rate of reported persecution against Christians. At sa taong ito, ang tema ng paggunita, at siguro nakita po ninyo doon sa Facebook page ng parokya, Living Hope Amidst Suffering. Kung itatagalog po siguro, Living Hope Amidst Suffering, pagsasabuhay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap. Ang yumaong Papa Benedicto, 16 na minsan ay pinahayag niya, mga Kristiyano na pinag-uusig, ang grupong pangreliyon sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin ng mga Kristiyano ang pinag-uusig. Christianity is the largest world religion. Yung 10% ng kanyang mga kasapi ay nagiging minority group sa mga bansa na hindi Kristiyano. Nakararanas sila ng discrimination, ng persecution. At yung United Nations Human Rights Council, ibinalita na estimated 100,000 Christians are killed every year because of their faith. Iba't ibang mga pagkilos laban sa mga Kristiyano. Kasama niya dyan yung pagdukot, kidnapping, murder, burning, sinusunog, binobomba ang mga simbahan, yung mga pag-aari ng mga Kristiyanong lugar, mga tahanan. Ilan lamang dito. Tinataya
na 50,000 Kristiyano ang ikinulong sa loob ng concentration camp, kung paano na nakaranas ng torture at yung ginugutom, mass starvation. Mga kapatid, narinig nga po natin sa bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko, inihula ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, sila'y ipag-uusig. Kung paano na ang mga salitang ito ng Panginoon sa Ebanghelyo ay sumasalamin sa katotohanan na nakikita natin at naririnig natin ngayon sa mundo. Sa iba't ibang panig ng mundo, mga tao ang pinag-uusig, pinapatay dahil sa kanilang paniniwala. Sa panahong ito, na kung paano nakararanas ng dahas, ng pagtanggi, kung paano ng pagkakataon upang maging matapang na mga saksi ng ating pananampalataya. Sa totoo lamang, hindi natin, sabi nga, we don't just keep the faith in a private space. Sa madaling salita, hindi natin itinatago ang ating pananampalataya. Kung paanong dapat nating isabuhay ang pananampalataya ng buong tapang sa buong madla. Hindi naging madali at hindi magiging madali sa anumang kultura, sa manlugar. Subalit ang Panginoon nang nagbibigay sa atin ng kakayanan na kailangan nating magbigay saksi sa pananampalataya. Lalo na sa mga pagkakataon na mahirap. Mga kapatid, sa ganito nga pong paglalarawan, sa mga pagbasa, tatapusin natin, at ilang beses natin narinig, tatapusin natin ang kalendaryo ng ating inang simbahan. Katotohanan tungkol sa paggiba, mga kalamidad na darating, kung paano na ipinahayag sa atin na mangyayari o magaganap ang pag-uusig, ang paghahati-hati. Ang sinumang sumusunod sa Panginoong Hesus dapat magbigay saksi sa ginawa ni Hesus at ipinangaral ni Hesus. Dapat tayong magbigay saksi kay Hesus. Tayo ang mga isinusugo ni Hesus. At ang tunay na tagasunod ni Hesus dapat handa na sumailalim kung anuman ang karanasan ni Hesus. Siya'y handa na mabuhay sa buhay na ibinuhay ni Hesus. Siya'y handa na tanggapin kung ano ang nangyari kay Hesus. At tulad nga ng paglalarawan ng Ebanghelyo na darating ang pagsubok, sa katunayan, nilarawan ito ng ating Panginoong Hesus sa umpisa ng Ebanghelyo. Darakping kayo at uusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at sa mga gobernador. Oo, tayo'y magdurusa.
para kay Jesus. Maraming paghihirap, maraming mga pagsubok. Subalit, naroon palagi ang kasiguruhan mula sa ating Panginoong Hesus. Anong mga kasiguruhan? Una, naroon at palagi na may pag-asa. There is always hope from Him. May pag-asa na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa bahagi ng Ebanghelyo, na kung saan ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid at kapag mga kaibigan, ipapapatay ang ilan sa inyo, kapupuotan ng lahat dahil sa akin. Kung paano na pinauna na ito ng ating Panginoon. Kung paano na totoo, nandoon ang paghihirap. Subalit sa hulihan, kung paano tayo ay kikilalanin na mga martir para sa Diyos. Tayo'y magiging mga biktima. Sabi nga, we will be victims, but in the end, we will be victors. Magtatagumpay tayo. Naroon ang mga pagsubok. There will be trials, but in the end, we will triumph. There is always hope from God. Palaging may pag-asa na nagmumula sa Diyos. Maaari nga tayo magputol-putol, subalit tayo ay pagpapalain. Tayo'y isusugo at kung paano magkakahiwa-hiwalay. Tulad ng tinapay, tayo'y ibabahagi at tayo'y ililigtas at tayo ang pagmumula ng kaligtasan para sa kapwa. Sa gitna ng pagsasakripisyo, ng paghihirap, ilagay natin ang ating pag-aasa sa Diyos. Sa kabila ng sakit, mga alalahanin, kumapit tayo, lahat tayo'y kumapit sa Diyos. Ang Diyos ang ating pag-asa. Siya ang ating gantimpala. Ikalawa, there is always help from God. Naroon palagi ang tulong na nagmumula sa Diyos. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi kung paano na ipanatag nyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Mga kapatid, hindi tayo iiwanan na nag-iisa. Hindi niya tayo talilikuran. Ang Diyos ay palaging kasama natin. Palaging aalalay sa atin. Palaging naroon ang tulong mula sa Kanya at ang tulong na nagmumula sa Espiritu Santo. Alalahanin natin kung meron mang pag-uusig, merong nakalaan para sa mga tapat na sumusunod kay Jesus. Kaya nga ang banal na tulong, ang banal na pagtatanggol, mananatili doon sa mga mananatiling matatag at tapat sa Kanya. Mga kapatid, sigurado mula sa Diyos, naroon ang pag-asa at naroon ang tulong.
Patuloy tayo sama-sama ipanalangin ang bawat isa at ipanalangin din ang ating mga kapatid na patuloy na nakararanas ng matitinding pagsubok dahil na rin sa kanilang pananampalataya. Maging matibay, maging matatag kung paanong magtiwala. Ang Diyos ang pag-asa at ang Diyos ang tutulong. Amen. Magsitayo po ang lahat. Litanya ng simbahang pinag-uusig. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahan nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya, at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ngayon ating itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyoneryong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay na relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Ama mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Paganin mo ang sakit na aming nadarama, nawa mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
karapat-dapat sa iyong tingin, itong pusong nananabik na makapiling karwina, ihahandog sa iyo ang puri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, nangihiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Panginoon, itong aking alay sa'yo, ibibigay, iaalay, lahat ng yaman ng buhay, ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, nangihiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pitaya. Sa kapanatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiisin ang mga ngalay sa langit. Nakatala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihain niyang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idanangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngay lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na mga kapatid naming na pinag-usig, pinahirapan at pinatay dahil sa pananampalataya. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala at pagmamahal tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin Ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. bigyan mo po kami. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala. Papatawan namin Sa nagkakasala sana sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nagali ng buhay para sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ko'y kanin mo, inumin ang dugo ko. Lagi mong gawin ito sa alala ko. Krus mo ay buhatin mo at damhin ang sugat ko. Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad mo'y walang kalamatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang simlas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyagang upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya
na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakilam ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, nang may malinis na kalooban at matibus na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay yung dulutan ng lakas na mapangatawanan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating gaganapin ngayon ang natatanging koleksyon para sa mga kapatid nating pinag-uusig. Ang inyong tulong ay gagamitin upang matustusan ang mga programa at proyekto ng Pontifical Foundation Aid to the Church in Need para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo, kung saan nakararanas ng pag-uusig at paghihirap na maisagawa ang misyon ng ebanghelisasyon. Despite having mostly vibrant communities, Filipino faithful in some parts of the country face violent persecution, poverty, and marginalization. In the month of July 2001, there was also another barangay which was attacked. They came to me, they told me, Bishop, Father, can you help me? Our house was burned because I think there were 6 houses burned by the rebels. So they came to me in order to help them. And then I told them, I have no budget for that. Afterwards, the mother said, Father, we will now go home. And then the child said, where is home? We have no more house. So that was really... It was a painful experience on my part. In the country, aid to the church in need goes beyond rebuilding in violence-stricken areas. With over 4,000 projects nationwide, ACN strengthens the church for a resilient future and ensures it thrives as a strong community. So I wrote a letter to Church in Need and grateful because ACN has gifted the Archdiocese maybe almost in the amount of 20 million pesos. Una, kahoy lang yan lahat. Maharumi, mabaho. Sira-sira talaga. Kung gusto mo sana matulog, gusto mo mag-reflect, pero di ka makapag-reflect kasi yung mga daga, yung minsan nga, nakahiga ko, nakaganon, yung mga daga nakatingin sa akin. Tapos yung mga ipis, nandun, lakad-lakad sa mga, parang hirap talaga. Yun ang hirap. Pero ngayon, para sa akin, I recommend the place. It's a nice place. To the ACN Church in Need, thank you very much for helping us. Maraming salamat. Malaking tulong po ang ibigay niyo sa amin. Sana ay tulungan pa kayo ng Panginoon. First of all, I would like to thank for the Church in Need sa
binigay nila sa amin na 1.8 million. Yung binigay ng Church in Need na 6,000 watts is a big help to us to reach out the people in the periphery. They can hear the proclamation of the Word of God through the DXDD, our radio station. Hindi lang Christians or Catholic, but even Muslims, because Lanao Sur and Lanao del Norte are populated with Muslims. So they can hear the Word of God. Maybe it can touch their heart. So to understand our religion also. Ang St. Mary's Chilo Gate, nagsimula siya 1980. Pero yung building, lumang-luma na. Kasi dati yon ay high school seminary at naging college seminary. Din sa kasalukuyan ngayon ay theological seminary na. Ang inayos, lalong-lalo yung dormitories nila ng mga seminarians at saka yung library namin. At bago lang naayos yung refectory namin. Kaya laki namin pasalamat sa ISEN. Be one with us in this mission through prayer, information, and taking action. You can help transform lives and bring Christ's love to those who need it most. Together, we are the hands and heart of His church. Dahil tayo'y hinihikayat na maging Katolikong nakikiisa. Halina't makiisa. Ako'y Katolikong nakikiisa. Halina't makiisa. Magsitayo po ang lahat. Ngayon ay atin pong sisindihan ang mga kandila. Ngayon isasagawa po yung pagsisindi ng kandila mula dito sa kandilang Pampaskwa. Meron po bang may dalang kandila? Sige, pakisindihan. Pakisindihan mo. Ikaw. Sige po, yung kung may dala po kandila, pakibahagi na lamang po yung may sinding kandila. Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patotoo ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos at ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan, bagamat hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapailan lang ay nagwika, magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag, nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag, at isinali ng tao ang liwanag sa kanilang anak, at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang taong malaon ng nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag, at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagniningning ang liwanag sa Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya na sa pasimula pa ay naroon na,
ay dumating sa mundo. Sa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyang daan ng dilim ang isang bagong umaga, isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangasa ng taong ang kininito at ariing sa kanila, subalit hindi magagapi ang liwanag. Isinali ng liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos, sa nagsali nito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinali ng liwanag sa mga taong naghangad unawain ang mga nilikha ng Diyos at mamangha dito. Isinali ng liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban, alang-alang sa katarungan, para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Panalangin ng pagsusumamo ang ating tutugon, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan, iligtas mo kami, Panginoon. Sa kagutuman at pagmakasarili, iligtas mo kami, Panginoon. Sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, iligtas mo kami, Panginoon. Sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, iligtas mo kami, Panginoon. Sa panininlang, maling balita at walang konsensya, iligtas mo kami, Panginoon. Sa susunod na mga pagsamo ating itutugon, lingapin mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na lalong pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na ginugupo na ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat na mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Sa susunod na pagsamo ating tutugon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon.
sa oras ng kalituhan at pagsubok, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa tukso at mga kahinaan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa susunod na mga pagsamo at itutugon, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling inilulugmok kami ng kamatayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, O Panginoon. Panalangin. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaari makapaghiwalay sa amin. Sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo, sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang naming umaasa, hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapagpapawi sa luhang tigib ng aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay sa kapayapaan sa aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang aming mga kapatid naming na aming kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na nasa iyo, walang nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit mapalalim, bunsod sa iyong bigay na lakas at ng aming panguunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito nung tayo'y binyagan. Nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito nung tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nang tayo'y tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Mga kapatid, hinihiling ko sa inyo ngayon, panatilihin yung nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin nating maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. At maging daluyan nawa tayo ng awa at habag at pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa inyo pong lahat na nakiisa sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa ngayong araw na ito ng Red Wednesday, maraming salamat at patuloy natin tanggapin ang mga biyaya na nagbumula sa Panginoon. Maraming salamat po.